Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Sunako, at ganoon din po sa inyong mga libu-libong tagapakinig ng inyong channel. Matagal ko na pong gustong may makausap tungkol sa aking saloobin. Yung handang makinig sa sigaw ng puso ko. Hanggang sa makita ko ang inyong channel. Kaya hindi na po ako mahihiyang magkwento pa sa inyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Miko. 33 anyos, isang simpleng potter. May maliit na studio po ako sa likod ng bahay namin. Doon ko nilililok ang mga tasa, mangkok at florera. Para sa iba, ito ay hanap buhay lamang. Pero para sa akin, ito ang naging paraan ko para maunawaan ang katahimikan. Ang anyo ng pasensya, ang sining ng paghulma. Isa itong kabuhayang humuhulma, bumubuo, at kung minsay pumapayag ding masira, kung iyon ang ikagaganda ng aking produkto. Tulad sa personal kong buhay, dahil ako rin ay nabasag noong gabing isinuko ko ang karapatan kong maging tanging lalaking mamahalin ng babaeng pinakasalan ko. Pero akala ko ay may mabubuo akong maganda sa ginawa ko. Hindi ko akalaing mawawasak ko ang relasyon na matagal kong iningatan at binuo. Ito po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo para muli sanang buuin ang sarili kong nasira ng pag-ibig. Sa studio ko rin nakilala at unang nasilayan si Sheila. Si Sheila, siya po ang naging asawa ko. Hindi siya kagandahan ayon sa pamantayan ng mundo. Pero sa bawat pag-upo niya sa gilid ng mesa, habang nanonood akong humuhulma ng putik, naroon ang isang kakaibang liwanag. Tahimik siya pero malalim. Naging magkaibigan kami hanggang sa naging magkasintahan. Walang ang grandeng ligawan. Walang mabubulaklak na mga salita. Isang araw, nagising na lang kami sa mundo na kami na pala. 4 na taon na kaming kasal. Walang anak pero masaya kami at puno ng respeto at pagmamahalan. Pero akala ko lang pala iyon dahil ang tibay ng aming pundasyon, isa lang palang ilusyon. Isa siyang guro sa elementarya na mahilig sa aklat at sa kasaysayan. At hindi ko rin akalain na ibang kasaysayan ang uungkatin niya sa gitna ng aming pagsasama. Isang gabi habang kami ay nagkakape, tinanong niya ako, "Miko, anong gagawin mo kung may pantasya ako na gustong tuparin?" Akala ko noon, biro lang, pero seryoso ang mukha niya. "Kung gusto kong makasama, kahit isang gabi lang, yung taong matagal ko nang iniisip, yung taong naging bahagi ng kabataan ko, okay lang ba?" Hindi ako agad nakasagot at sa katahimikang iyon, doon siya nagsimulang magkwento tungkol kay Dennis. Si Dennis, isang dating kaklase. Ang kababatan niyang una niyang minahal, ngunit hindi naging kanya. Hindi naging sila noon, pero may koneksyon daw na hindi niya makalimutan. Kwento na lang si Dennis kapag usaping high school crush o puppy love. Ngunit mali ako, Miss Sunako. Dahil si Dennis, tila hindi kailanman lumisan sa puso ni Sheila. At ngayon, na muli silang nagkita sa isang alumni reunion, nagkape, nagkwentuhan, at doon nagsimulang mabuhay ang damdamin na akala niya na ilibing niya na. Hindi ko siya mahal, giit niya. Pero may parte sa akin na gustong maranasan kung anong meron sana kung nagkataon. Doon daw nagsimula ang mga what if niya. What if naging sila? What if naranasan niyang mahalin ni Dennis? Dito niya isinilid ang isang pag-amin. Isang guni-guni ng damdamin na matagal niya nang kinukubli. Kwento niya, una niyang napansin si Dennis noong grade 6 pa sila. Hindi ito ang tipikal na batang matalino o maginoo.
Isa siyang tahimik na lider sa klase. Hindi pala kibo, pero malakas daw ang kanyang dating. Madalas na sinasadya ni Sheila na tumabi rito sa field trip. Nagpapanggap na may tanong kahit wala naman. O kaya ay nagpapasama sa library kahit kaya naman niyang mag-isa. Noong high school, mas naging malapit daw sila. Pero nanatiling walang label. Hanggang sa lumipas ang panahon at pareho silang nagkahiwa-hiwalay ng landas. Ngunit aniya, sa bawat relasyong pinasok niya, bago pa man kami magkakilala, laging may bahagi ng puso niya na tila may iniiwan para kay Dennis. Hindi raw ito pagmamahal na alam niya, kundi isang uri ng hindi natupad na posibilidad. Isang what if na nanirahan sa kanyang damdamin. Sa dami ng sinabi ni Sheila, nakita ko na lang ang sarili ko na tumatango. Pumayag ako. Diyos ko, misuna ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil pagod ako sa trabaho. Siguro dahil matagal ko na ring nararamdaman ang distansya sa aming dalawa. May mga gabi kasi na kahit magkatabi kami sa kama, pero pakiramdam ko, nasa magkaibang panig kami ng mundo. O siguro dahil gusto kong ipakita na ako ay mapagbigay, na hindi ako maramot, na nauunawaan ko ang pagitan ng pantasya at katotohanan. Isang gabi lang naman, sabi niya. Pagkatapos ay babalik siya sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo. Ito na lang ang nasabi ko. Tumingin si Sheila sa akin na parang ginagalugad kung totoo ba ang kanyang narinig. At nang wala akong idagdag na paliwanag, wala na ring salita na lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos, tahimik lang kaming muling nagsalin ng kape sa aming tasa na parang walang nangyari. Pero pareho naming alam na may nabuksan kaming pinto na hindi na muling maisasara. Pinagnilayan ko lahat ng nangyari, mula sa pagtatanong niya sa akin hanggang sa pagpayag ko. Iniisip ko na lang na baka kung matikman niya si Dennis, matatapos na ang pangungulila niya. Baka kung may pahintulot, hindi siya maglilihim. Baka kung ibigay ko, bumalik siya sa akin ng buo. At baka ako rin maging buo. Pero may bumabagabag sa akin. Paano kung mali ang desisyon na ito? Nung araw na pinayagan ko siya, kahit wala pa siyang ginagawa, nagsimula ng gumana ang imahinasyon ko. Habang nakahiga ako bago matulog, iniisip ko kung paano sila mag-uusap ni Dennis sa kanilang muling pagkikita. Kung saan at anong oras sila magtatagpo, kung paano niya sasalubungin si Dennis. Paano siya tititig dito? Paano siya hahawakan? Sa bawat tagpong inilalarawan ng isipan ko, parang kinakaladkad ang puso ko. Sinasaksak, sinusugatan. Hindi ko mapigilan ang kakaisip. Hindi ko mapatigil ang mga imaheng kusang lumilitaw sa isipan ko. Noong gabi naman, bago sila magkita ni Dennis, nagkulong ako sa studio. Para saan? Hindi ko rin alam. Siguro, gusto kong kahit paano, may isang bagay pa rin akong hawak, na kahit mawala siya, mananatili ang anyo ng mga bagay na ako ang humulma. Kumuha ako ng basag na tasa at tinangka ko itong buuin. Pero tulad ng nagawa kong pagkakamali noon, hindi na pwedeng ulitin at balikan. At dumating na nga ang Sabado ng gabi. Ang gabing maisa sa katuparan na ni Sheila ang matagal niya ng pangarap. Naghanda siya ng walang imik. Nagsuot siya ng isang pulang damit at estileto na sapatos. Nagpahid ng simpleng kolorete sa labi. Nagspray ng paboritong pabango. Ni hindi niya ako hinalikan bago lumabas ng bahay. Naiwan naman akong nakatitig lang sa orasan. Hinihila ang oras para siya ay bumalik na.
Umuwi siya kinabukasan, 2:00 ng madaling araw. Umuwi na parang walang nangyari. Tahimik lang niyang tinanggal ang kanyang sapatos. Inilapag ang bag at saka humalik sa aking noo. Yumakap ng mahigpit. Nagluto ng paborito kong sinangag kinabukasan. Parang gusto kong ayusin ang lahat. Parang gusto kong kalimutan ang naganap. Pero ako, Mizuna ko, hindi ko na makalimutan. Akala ko matapos ang nangyari sa kanila ni Dennis, siya ang manlalamig. Siya ang magbabago. Pero kahit na anong pilit kong umunawa, hindi ko na maibalik ang dati kong damdamin. Pero hindi ko siya sinisi. Ako ang nagbago. Hindi ko siya tinanong kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Dennis. Pero sa bawat kilos niya, sa bawat sulyap ko sa kanya, may tanong na sumisigaw sa loob ko. Mas masaya ba siya? Mas maligaya? Gaano kasarap ang nangyari sa kanila? Pinikit ba niya ang mata niya habang kasama siya? O binuksan niya ito para mas maalala ang lahat? Mas lumamig ang mga gabi. Mas humaba ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Kung dati, lagi akong may kwento sa hapunan, laging nagtatanong kung kumusta ang klase niya, laging nagkukwento ng mga bagong disenyo ko, unti-unti, biglang hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako muling makatingin sa kanya ng buong buo. Pero sinubukan kong bumalik sa dating kami. Nagplano akong isama siya sa isang weekend trip. Pumunta kami sa Baguio, sa isang cabin na madalas naming puntahan noong magkasintahan pa lang kami. Doon, sa gitna ng malamig na hangin at mga alapaap na yumayakap sa bundok, tinangka kong hanapin muli ang damdamin sa pagitan naming dalawa. Pero kahit magkatabi kami, ramdam ko ang layo namin. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pero parang hindi na siya ang Sheila na una kong minahal. At baka ako na rin, hindi na ang dating Marco na handa siyang mahalin anuman ang pinagdaanan niya. Doon ko naisip, Mizuna ko, na may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Ang tiwala kapag nabiyak ay parang palayok na nabasag. Maaari mong ayusin, maaari mong idikit, pero mananatili ang bitak. Naging magkaibang tao kami sa iisang bubong. Walang sigawan, walang pagtatalo, pero may matinding katahimikan. Napansin kong mas nagtatagal siya sa eskwelahan. Mas bihira ang mga tanong niya tungkol sa mga ginagawa ko. At ako naman, mas pinili ko na lang maglagi sa studio, kahit wala akong hinuhulma. Nakatulala lang sa mesa. Hawak ang putik pero walang porma. Parang puso ko na hindi ko na alam kung anong anyo ang gusto kong gawin. At habang tumatagal, nakita ko na rin ang pagbabago ni Sheila. Nagbago ang mga halik niya. Hindi na tulad ng dati. Ang mga yakap niya, wala ng lambing. May mga gabing tinatawag niya akong mahal, na parang sinasaulo lang niya ang script. May mga hapong humahawak siya sa kamay ko, pero parang pilit na lang. At ang mga mata niya, Mizuna ko, laging may lungkot. Minsan, habang natutulog siya sa aking tabi, narinig ko siyang binanggit ang pangalan ni Dennis. Hindi malakas. Isang bulong pero isang bigwas sa puso ko. Hindi ko siya ginising. Hinayaan ko lang siyang managinip habang ako gising sa bangungot. At isang araw, nahuli ko siyang nakatingin sa isang lumang larawan. Larawan niya kasama si Dennis noong high school. Hawak kamay sa group photo na noon ay wala namang ibig sabihin. Pero ngayon, parang may lihim siyang pinoprotektahan mula sa akin. Mula noon, mas naging banyaga na sa akin ang sarili naming tahanan.
Isang lugar na dapat ay kanlungan, pero ngayon ay unti-unting naging museo ng mga bagay na hindi ko na mahipo. Si Sheila laging naroon, pero laging may puwang sa pagitan namin. Kumakain kami sa parehong mesa, pero pakiramdam ko, ibang lamesa ang nilalatagan niya ng pansin. Natutulog kaming magkatabi, pero pakiramdam ko, sa panaginip niya, may ibang brasong yumayakap sa kanya. Sa tingin ko ay hindi lang isang gabi silang nagkita. Pakiramdam ko ay hindi lang isang beses na may nangyari sa kanila. Malakas ang kutob ko, pero hindi ako nagtanong. Hindi ko siya kinumpronta. Siguro dahil natatakot ako sa kasagutan. Siguro dahil naisip ko, ako naman ang may sala. Ako ang nagsabi ng pwede. Ako ang pumayag. Sa pagkapraning ko, ay nahuli ko na lang ang sarili kong nagbubuklat ng lumang diary niya. Pilit hinahanap kung ano na ang tunay na damdamin niya para kay Dennis at kung may namamagitan pa sa kanila. Mula akong nakita, pero sa kasuluk-sulukan ng isip ko, alam kong balang araw ay may makikita akong pruweba. Ilang araw pa ang lumipas. Isang hapon, habang ako ay nasa likod bahay, nagpapagulong ng putik sa pottery wheel, biglang dumating si Sheila. Tahimik siyang naupo sa tabi ko. Pinagmamasdan ang anyong unti-unting lumilitaw sa ilalim ng mga daliri ko. Isang tasa. Miko, mahina niyang sabi, at muli akong kinutuban. Hindi ako tumigil sa ginagawa ko. Ayokong bitawan ang tasa. Baka mabasag. Baka iyon na lang ang bagay na may saysay sa oras na yon. Nagkikita kami ni Dennis ulit. Sabi ko na nga ba, binitawan ko ang pottery wheel. Tumigil ang ikot. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang kumpirmasyon ng hinala ko na mauulit ang nangyari sa kanila o ang paraan niya ng sabihin ito na parabang casual lang. Parabang sinasabi niya na may ulan bukas. Hindi ko sinadya, Miko. Nagkita lang kami sa bookstore kung saan siya nagtatrabaho. Magbabasa lang sana ako ng libro tapos nagkakamustahan na kami. Nagkape. Tapos naulit yung nangyari. At naulit. Dati pantasya ko lang siya tapos biglang nagkatotoo hanggang sa nakalimot na ako. Pinilit ko mang iwasan pero nangyayari lang nang nangyayari. Hinahanap-hanap ko siya. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako sa putikang tasa sa harap ko. Hindi pa nabubuo pero parang basag na. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Ayaw kitang saktan. Pero sa araw-araw, nangungulila ako sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Mananatili ako sa'yo. Iyon ang salitang tumarak sa puso ko ng husto. Misun ako, minsan pala, ang katotohanan ang pinakamasakit sa lahat. At ang pinakamasaklap, hinayaan ko lang ang lahat na mangyari. Nasa palad ko ang desisyon kung papayag ako noon o hindi. Tinanong niya ako at tumango ako. Pumayag ako. Dapat ay inasahan ko na ito. At nang sinabi niya na huwag akong mag-alala dahil mananatili naman siya sa piling ko, hindi ba't dapat akong mas mag-isip sa sinabi niya? Sino ba ang may matinong isip na mananatili sa piling ng asawa niya gayong nahuhumaling siya sa ibang tao? Habang ako ay nasasaktan, nilalamon ako lalo ng mga kinatatakutan ko. Minsan kasi, naiisip ko na baka kung sisilip ako sa bintana, baka makita ko silang dalawa. Nakatayo, magkahawak kamay at nakatingin sa akin na parabang ako ang dayuhan sa sarili kong tahanan.
Baka isang araw, maisip na lang ni Sheila na hindi na talaga siya masaya sa akin at si Dennis ang kaligayahan niya. Ilang araw ako na nagpakalango sa alak habang pinoproseso ang pag-amin ni Sheila. Hanggang sa isang araw, bigla akong nagpunta sa bookstore na pinagtatrabahuan ni Dennis. Wala akong balak hanapin ang lalaki ng asawa ko. Gusto ko lang sanang bumili ng lumang libro tungkol sa Japanese pottery glaze para sa trabaho. Yan ang gusto kong paniwalaan. Pero sino bang niloloko ko? Ang totoo ay gustong-gusto kong makilala ang lalaking pinagpapantasyahan ng asawa ko. Gusto kong malaman anong meron sa kanya, kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya mawala sa isip ni Sheila. Mabait ba siya? Simpatiko? Malambing? At talaga bang kaibig-ibig siya? Habang papalapit ako sa pintuan ng bookstore, tumataas ang balahibo ko. Magkahalong galit at pandidiri ang nararamdaman ko habang iniisip kung gaano kadalas bumisita si Sheila dito para kunyaring bumili ng history book. Pero ang totoo ay kakatagpuin lang niya ang kirida niya. Hanggang sa makapasok ako sa loob at sa kalagitnaan ng hanay ng mga aklat, narinig ko ang tinig na matagal ko nang kinikimkim sa isip ko. Boses ni Dennis. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Nalapitan siya. Galit ba? Takot? O baka uhaw lang ako sa katotohanan? Hindi siya nagulat nang makita ako. Parang inaasahan niyang darating din ang araw na ito. Tahimik ang palitan namin ng salita. Hindi madramang paghaharap. Walang sigawan, walang suntukan. Pero bawat tanong, pinipisil ang puso ko. Paano kayo ni Sheila? Noong una ay hindi siya agad nakasagot. Pero matapos ang ilang sandali, bigla siyang nagkwento. Inilarawan niya ang nangyari sa kanila. Lahat ng iyon pakiramdam ko ay mga paraang hindi ko kailanman mararanasan. Pinahinto ko na siya sa mga pagdedetalye ang ginagawa niya tungkol sa kanilang ginagawa. Mahal mo ba siya? Tanong ko. Hindi. Sagot niya. Hindi ko siya mahal. Hindi naman pala niya mahal si Sheila. Sana ay bitawan niya na ito. Sana ay isoli niya na ang asawa ko. Gusto kong tumigil na kayo. Mahina akong saad. Nahihiyaman pero nakikiusap na ako sa kanya. Miko, hindi ako ang problema rito. Kausapin mo siya. Kung ako lang, tapos na to. Pero hindi ko hawak ang puso ni Sheila. Hindi ko siya madidiktahan. Siya ang lumalapit sa akin. Paglalahad ni Dennis. Umalis ako sa bookstore nang walang dalang libro, kundi sama ng loob. Para akong mababaliw. Gusto kong bawiin ang lahat ng nangyari. Gusto kong isiwalat kay Sheila ang sinabi ni Dennis na hindi siya mahal nito. Nalibog lang ang lahat para sa kanya. Nais kong iparamdam kay Sheila na ako pa rin ang asawa niya. Na kaya ko siyang mahalin sa paraang wala nang ibang makagagawa. Na huwag na siyang maghanap ng iba. Umuwi ako ng tuliro. Nadatnan ko si Sheila. Nais kong isumbat sa kanya ang lahat. Ngunit, bago pa ako makapagsalita, nauna na siyang magpaliwanag. Para bang alam niya na nagkita kami ni Dennis. Kaya napaghandaan niya na ang mga sasabihin sa akin. Sinabi niyang huwag na akong mag-alala dahil tumigil na siya at hindi na sila nagkikita ni Dennis. Sinabi niyang ako na ang pinili niya. Sinabi niyang baliwala na ang mga nangyari sa kanila. At ng puntong iyon, kahit sa totoo lang, ay maraming bumabagabag sa akin.
Napagdesisyonan kong paniwalaan pa rin ang asawa ko. Oo, tanga. Kahit halatang nagdadahilan lang si Sheila, napakatanga ko at tinanggap ko pa rin ang mga kasinungalingan niya. Sabi ko sa sarili ko, siguro naman ngayong nagmula na sa mga bibig ni Sheila na walang kahulugan ang mga nangyari sa kanila ni Dennis, baka magkatotoo nga ito. Pero ilang araw lang matapos ang pagkikita namin ni Dennis, unti-unting nabunyag kung paano akong patuloy na niloloko ni Sheila. Nahuli ko siyang may kausap sa telepono ng madaling araw at nang pumasok ako, mabilis niyang tinago ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Parang batang nahuli na nagsisinungaling. May mga gabing umaalis siya ng bahay, sasabihing makipagkikita lang sa kaibigan. Pero hindi na kailangang sabihin kung sino. Isang gabi, tinangka kong muling may mangyari. Hinalikan ko siya. Pinilit kong maging mapaglaro. Ngunit naramdaman ko ang lamig niya. Ang malamiyang pagtanggap. Parang nandoon siya pero ang isip niya ay wala sa kama naming dalawa. Sa huli, tumalikod siya. Tahimik lang. At ako, nakahandusay. Hawak ang sarili kong kahihiyan. Nasaktan ang pagkalalaki ko. Pero patuloy kong pinangahawakan ang sinabi niya na tumigil na siya sa pangangaliwa niya. At may isang gabi, siya naman ang lumapit sa akin. Ako naman ang hinalikan niya. Ginawa naming muli ang bagay na yon. Tinanggap ko siya, kahit pakiramdam ko pa rin na ang bawat halik niya ay hindi talaga nakalaan para sa akin. Na kahit nasa bisig ko siya, tila ibang pangalan pa rin ang sinisigaw ng puso niya. Ngunit, kahit na anong tanggap ko, kahit gaano ko pilitin ang sarili kong intindihin, may hangganan pala ang kakayahan ng puso na umunawa. Bigla na lang ay pinili kong magpakalayo-layo para makapag-isip, hindi dahil ayoko na sa kanya, kundi dahil alam ko na hindi na ako sapat. Hindi ako si Dennis. Hindi ako ang hinahanap niya. Hindi ako ang childhood crush. Hindi ako ang puppy love. At hindi ko dapat ipilit ang sarili ko kung hindi na ako ang minamahal ng buo. Sa gitna ng pagkalito, isang gabi napadpad ako sa isang bar. Sinubukan kong magpakasaya, magbuhay binata. Iniisip ko na kung kaya ni Sheila na maghanap ng iba, baka kaya ko rin. Suot ko ang paborito kong polo, ang branded kong sapatos. Nag-spray din ako ng pangmalakasan kong pabango at dala ko ang kumpiyansa na makakakilala ako ng iba nang higit pa kay Sheila. Sa bar ko nakilala si Glyza, isang babaeng mas maganda sa asawa ko at higit sa lahat ay may mga matang tila nauunawaan ang lungkot sa loob ko kahit walang salita. Uminom kami, nagkwentuhan, nakapagpalagayan ng loob. Magaan ang pakiramdam ko kay Glyza at alam kong nabighani ko rin siya. Noon na lang ulit ako naging masaya. Para bang walang iniindang sama ng loob. Parang bagong tao ako na walang pinoproblema. Hanggang sa nagpunta kami sa motel. Niyakap niya ako at hinalikan. Naroon ang pag-asang sa wakas ay may bago nang magpapatibok ng puso ko. Pero habang papalapit sa akin si Glyza, ang mukha naman ni Sheila ang pumapasok sa isip ko. Tumigil ako. Humingi ako ng tawad sa babaeng kakakilala ko lang at saka ako umalis nang hindi lumilingon. Nang makabalik ako sa aking sasakyan, napayuko ako sa manibela at napahinga ng malalim. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit may pagkakataon nang lumayo ako kay Sheila, pero
bumabalik pa rin ako sa kanya. At sa pagbabalik ko nga sa bahay, naroon si Sheila, nakaupo sa sala, naghihintay sa pagdating ko at doon kami nag-usap. Nico, mahal ko si Dennis, pero mahal din kita. At ako, Misuna ko, naroon sa gitna ng dalawang iyon. Ako ang pero, ako ang kasabay. Ako ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kayang iwanan, pero hindi rin niya kayang piliin ng buo. Ayoko ng ganito, Nico. Bulong niya. Ako rin. Sagot ko. Kung alam lang ni Sheila, nababaliw na ako sa nangyayari sa amin. Tinitigan niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng luha na parang gustong kumawala sa isang dagat ng pagkalito. Bakit mo ako pinayagan noon? Bakit nga ba? Hindi ako sumagot. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Siguro dahil mahal ko siya. Siguro dahil gusto ko siyang bigyan ng kalayaan. Siguro dahil gusto kong makita kung babalik siya sa akin. Mahal niya ako. Mula noon. Batid ko yun. Pero parang hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng salitang mahal. Sa dami ng beses na binigkas namin ito, sa simula ng relasyon at habang isinasakatuparan niya ang pantasya niya sa kanyang kababata, parang unti-unting naging tunog na lang ang salitang mahal kita at hindi nadamdamin. Pero sa sandaling iyon, sa pagitan ng pag-amin niya ng dalawang pagmamahal, doon ko naunawaan kung gaano kakomplikado ang puso ng tao na kaya nitong maglaman ng dalawang tao. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan. Hindi ko alam kung panalo ba ako o talo rin tulad niya. Dahil sa kabila ng lahat, ako pa rin ang pinili niyang balikan. O baka ako lang ang tahanang pansamantala niyang tinutuluyan kapag nakokonsensya sa ginagawa niya sa akin. Matapos iyon, ay ilang buwan pa kaming nagsama ni Sheila. Pero parang batid namin na hindi iyon magtatagal dahil alam naming may lamat na ang pagsasama namin. At kahit dumating man ang araw na magsawa siya kay Dennis, palagi naman akong mag-iisip kung maiba pa ba siyang pinapantasyahang lalaki na gusto niyang makasiping. Palagi ko pa rin maiisip na hindi ako sapat para sa kanya. At lagi siyang maghahanap ng iba. Natatakot ako mag-isa, pero parang tanggap ko na. Hanggang isang araw, dumating na nga ang kinakatakot ko. Umalis na si Sheila. Hindi para sumama kay Dennis. Hindi rin para bumalik sa akin. Umalis siya para hanapin kung sino siya bago kami. Bago siya naging asawa ko. Bago siya nagkaroon ng kakaibang pantasya at mga pagnanasa. Sabi niya, Nico, ayokong dumating sa puntong tuluyan ka ng magalit sa akin. Dahil sa totoo lang, araw-araw kong kinakalaban ang sarili ko para manatili. Pero alam ko na kahit ako ay naririto pa, hindi na tayo tulad ng dati. Nasira na ang tiwala natin sa isa't isa. Sana ay makahanap ka ng babae na makukontento. Yung babaeng mapapahalagahan ka. Mabuti kang tao, Miko. Pero sana minsan, isipin mo ang sarili mo bago ang iba. Maging madamot ka. Magtira ka sa sarili mo. Wala akong naisagot ni hindi ko siya pinigilan. Gusto ko man pero alam kong tama siya. At sa pag-alis niyang iyon, Misuna ko, parang bumagsak ang isang taon ng ulan sa bubungan ng studio ko. Ramdam ko ang dilubyo, pero alam ko na matapos ang unos, ay darating naman ang bahaghari sa buhay ko. Ngayong gabi habang sinusulat ko ang lihim na ito sa iyo, ay mag-isa na lang ako.
Sa bahay na may maluwag na kama, na may sofa na hindi na kailanman matatabihan. Sa bahay na may mga tasa at mangkok na ako na lang ang gagamit. Minsan iniisip ko, ako ba ang nagkulang? Malibang pumayag ako? O mas malibang umasa akong walang magbabago pagkatapos ng gabing iyon? Baka ako ang may kasalanan dahil binuksan ko ang pinto sa pantasya ni Sheila. Baka nga hindi ako sapat, misuna ko. O baka tama si Sheila na ako ay naging sobra. Sobra sa pagbibigay, sobra sa pag-unawa, sobra sa pananahimik. Hanggang sa wala nang natirang bahagi sa akin na kayang humawak muli ng isa pang puso. Pero kahit ganito ang mga nangyayari, ako ay nagpapasalamat pa rin kay Sheila dahil sa pagmamahal na binigay niya sa akin na humubog sa aking katauhan. Hindi man naging kami hanggang dulo, masaya akong naging parte ako ng kasaysayan niya. Misuna ko, ito ang kwento ng nabigo kong pag-ibig. Pero pag-ibig ito na hindi ko pinagsisisihan kahit ako ay nasaktan dahil alam kong tapat akong nagmahal. Hanggang dito na lamang po ang storya kong ito, misuna ko. Naway nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po and more power. Nagmamahal, Miko ng Leyte. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.